Isa sa pinaka-pinapangarap kong helmet ay nabili ko na. Gustong-gusto ko ito for some reason. Pero sobrang tagal bago ko ito na-acquire. Alam nyo kung bakit? Kasi mahal. Anyway, bago ang lahat, follow nyo nga pala ako sa www.facebook.com/foreverbikeNoob para kung meron kayong mga katanungan, mas madaling mag-reply. Salamat! So, ang helmet na tinutukoy ko ay ang Met Parachute MCR. So, tatalakayin natin ano bang meron dito, bakit siya mahal, mga features at specs, at bakit gusto ko itong helmet na ito. Simulan natin kung anong makukuha mo pag nag-purchase ka ng pagkamahal-mahal na helmet na ito. Siyempre, may box. Maganda at quality ang pagkakagawa ng packaging. Nakasulat, Design in Italy. Parachute MCR. Parang German ha. Anyway, Parachute MCR. MCR means Magnetic Chin Bar Release. Talakayin natin yan later. Sa ibang side ng box may MIP sticker. Sa kabila, nandun yung barcodes. Size ng binili mo, colorway, at yung price. Hindi ko na isususpense yung price na yan. Ayan, tignan nyo na lang. Ito yung ilalim ng box, may mga random sheet in different language. Sa taas, nandito yung pinaka-opening, nakasulat, Ride Confident. Sa ganyang presyo, dapat lang maging confident ka, so buksan na natin. So meron pa palang mga nakasulat dito, pinapakita yung MCR tech at instructions kung paano kinakabit at tinatanggal yung chin bar. At reminder na sticker kung bakit mahal yung helmet. Tuluyan na natin buksan. Sa loob, kasama sa package yung extrang cheek pads. Nakabalot ng ziplock. 30mm ito. Alam ko, yung nakakabit sa mismong helmet, 20mm lang. At syempre, may user's manual. Matagal-tagal nyo na rin hindi narinig sa akin ito. User's manual na hindi naman binabasa. Kasi mga Pinoy, tamad magbasa. Kaya bagsak sa reading comprehension eh. So user's manual, nandyan yung mga steps kung paano ka hindi magmumukhang tanga sa pagtanggal ng strap. Maraming kinakain na tanga yung strap na ito eh. So, manual is the key. Or, panoodin mo na lang ng buo yung video na ito at ituturo ko na lang. Pero, magbasa pa rin kayo ng manual. So, ayan, kunin na natin yung star of this video, yung helmet na nakabalot ng soft material packaging na ito. So, tanggalin natin yan. So, may libre ng bag itong helmet. So, pag itatago mo siya, may maayos kang lalagyan, hindi kung saan-saan mo na lang ilalagay. At pwede din niyang carrying case. May branding din ito, Met Parachute MCR. Huwag kang malikot para, anyway, maganda yung tela ng bag. May yellow na string para pwede mong isukbit. Weird lang nung tahi, nasa labas tapos yung ibang part nasa loob. Pero sa ibang bag, ganun din naman. Kaya malamang yan talaga ang design ng bag na ito. So buksan na natin at ayun, napakaganda ng helmet. Sa unang tingin pa lang, mapapawaw ka. Kung paano ka napawaw nung nakita mo yung presyo. May nakakabit din pala sa helmet na mga tags na may instructions, BOA tag, feedlock tag, at yung MIPS tag. Yung Parachute MCR, yung pinaka-outer shell niya is made out of polycarbonate plastic. Mukhang mas solid naman compare sa ibang nakikita kong helmet. Yung chin bar part, medyo slightly iba yung kulay niya, iba yung pagkaputi kasi yung helmet mismo, meron siyang smoke design. Ewan ko lang kung makikita mo siya sa camera. Pero walang ganyan sa may chin bar part. Nung una nga akala ko parang alikabok na dumikit sa biglang tingin, pero design pala siya. Speaking of design, may Met logo dyan na nagmumura na tumatawid from visor to helmet. Magkabila yan. And then sa chin bar, merong design na ganyan na may nakasulat na parachute at certification number sa kabilang side. At meron ding MCR decal at rotate to release sa may bandang magnetic clutch niya. Yung pinakabatok ng helmet or backside, matte black siya. It may vary, depende sa colorway na pinili mo. Sa iba, glossy yan. At speaking of colorway, sobrang dami mong pagpipili ang design at kulay na babagay sa kung ano pa mang personality na meron ka. Or kulay ng bike or jersey. Yung pinaka-helmet meron siyang 21 vents. So, makakahinga naman ng maayos yung ulo mo. Design talaga to for enduro kasi pumipedal pa rin ang mga yan paakyat. So, somewhat pedal-friendly pa rin itong Met Parachute MCR dahil dyan sa mga bends na yan. Yung pinaka-visor may flex para mag-adapt sa shell ng helmet in case of a crash. Para ma-manage niya yung extra na rotational forces na kadalasan natatransfer sa leeg mo. Adjustable din ito para pwede kang maglagay ng goggles kung kasya or riding glasses for storage habang nakapahinga ka. Or pwede ka ding mag-mount ng GoPro dyan kung gusto mo.
may mga gumagawa naman yan. May nilagay din silang parang maliit na foam dyan para pag binaba mo yung visor, hindi tatama yung part na yan sa helmet. Hindi ko alam kung para iwas gasgas ba yan, pero nandyan yan. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Isa sa mga talent ng helmet na ito kung bakit siya mahal dahil sa removable chin bar niya. Kaya din ito tinawag na MCR kasi nga magnetic chin bar release. So, nakipag-partner sila sa Fidlock to create this mechanism para sa chin bar na ito. So, ang gagawin mo lang, i-unlatch mo lang yung lock tapos iti-twist mo hanggang sa umangat yung part na yan. Magkabila yan. Tapos, pwede mo nang hatakin paharap yung chin bar para matanggal. So magiging half face na yung helmet mo. Yung chin bar, sabi ko nga kanina, gawa sa polycarbonate plastic ito. So solid yan. Meron ding matigas na rubber material sa loob for added protection. At dun din nakamount yung mga cheek pads. Madali lang ikabit at tanggalin, so pwede mong palitan yung cheek pads depende sa kapal na gusto mo. Nakita nyo naman kanina na may extrang cheek pad sa package. So depende sa kapal ng mukha mo kung anong ilalagay mo dyan. In case of crash, madali ding bunutin itong mga pads na ito habang suot mo para pag kailangan matanggal yung helmet ng mabilisan. Importante yan in case of emergency. Butas din yung front ng chin bar para pag meron kang hydration pack na may mahabang hose, pwede mo dyang padaanin pag iinom ka. So pag ibabalik mo na yung chin bar, may dalawang metal latch yan, magkabila yan. Then, sa mismong helmet, merong butas. So yung dalawang metal piece, kailangan mong ipasok sa butas. At pag na-secure mo na, pwede mo nang i-align yung magnetic latch sa butas ng helmet. At pag na-align mo na yan ng tama, papasok na yan automatically. Sa simula, medyo mahirap i-latch. Baka virgin pa. Pero katagalan, magiging madali na din yung process. Actually, pag suot mo yung helmet, madaling tanggalin yung chin bar. Pero, pag ibabalik mo na, it takes a little bit of practice para madali mong magawa yun. Chinek ko din yung magnetic chin bar release kung both by magnetic. And yes, magnetic sila parehas. Pinag-uusapan na rin natin yung magnet na yan. Yung pinaka-strap lock nitong helmet ay magnet din, nagawa ng Fidlock. Kung first time mong makakita ng ganito, nangangain to ng tanga. Pero sobrang dali lang naman buksan at ikabit ito. Pipisilin mo lang yung magkabilang gilid at mag-i-slide na siya para matanggal. Tapos, pag ikakabit mo na, pagpapatungin mo lang yan tulad nito. Ang dali lang, di ba? Hindi mo na kailangan mag-fiddle-fiddle tulad nung sa helmet ng Joyride at angkas. Napakadali lang ikabit at tanggalin. Pero, secure naman siya pag suot mo na yung helmet. At hindi siya basta-basta babaklas. Isa rin yan sa nagdagdag ng presyo ng helmet na ito. Kasi, maganda yung technology ng locking system niya. Talagang pinag-aralan. Yung pinaka-strap, maganda naman. Solid yung feel. Kaso, yung part na ito, yung Y part na yan, hindi mo na yan ma-adjust. Sa akin, hindi naman siya problema. Pero syempre, iba-iba ang laki ng ulo natin. Yung mas sikat at mas napupuri, mas malaki ang ulo. Joke lang. Pero yun nga, yung comfort level mo pagdating sa strap may vary. Depende sa size ng ulo mo. Sa akin, wala naman siyang problema. Nasa size din naman tayo ng ulo. Adjustable naman ang helmet na ito at ang ginagamit niyang pang-adjust ay ang BOA Fit System. Yes, isa rin to sa nagpamahal ng helmet. Yung BOA Fit System integrates adjustable dials, strong lightweight laces, and low friction lace guides para mas secure at mas tama ang fit ng ulo mo sa helmet. Normally, nakikita nyo ang mga ito sa cycling shoes. Kaya ito yung ginamit nilang tech sa helmet para mas precise at mas adjustable yung fit sa ulo mo. Yung pinakaloob ng helmet, may mga removable pads. Nandyan yan for added comfort and protection. Madaling laban yan pag amoy putragis na. EPS foam yung inner shell ng helmet. Normal naman yan sa mga ganitong gear. Kumbaga, standard na yan. Yung EPS foam kasi ay may superior ability to absorb impact at sobrang gaan na material. Kaya, perfect siya para sa helmet. Hindi yan yung EPS na nakikita nyo sa gulong. Magkaiba po yan. Yung last na reason kung bakit mahal itong helmet na ito ay yung dilaw na sticker na to. Joke lang yan. Siyempre, yung NIPS. Originally developed by a brain surgeon and biomechanic scientist. Ang ginagawa ng NIPS na yan ay naglalagay siya ng low friction layer na design to move slightly in the event of an impact. So, pag tumama yung helmet mo sa hard surface during crash, may certain movement yan para hindi sasaluhin ng ulo mo yung buong impact. May certain rotation movement yan, nakikita nyo naman sa video.
This is intended to help reduce the risk of brain injury. Isa yan sa mga magagandang features na nilalagay nila sa helmet na ito. Hindi lang naman sila ang gumagamit ito, kahit yung iba pang mga brands ay ginagamit yung technology na yan. Kasi nga, maganda talaga yan for safety. Yung iba pa nga, gumagawa pa ng sariling ganyan. Pero kung tutuusin, same concept din naman. Kasi nga, maganda na merong ganyan ang helmet mo. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Yung Met Parachute MCR ay ASTM certified, meaning na-meet niya lahat ng safety standards para sa full face helmet. Actually, meron akong napanood na Pinoy YouTuber na naaksidente siya at tumama yung ulo niya sa bakal. At nailigtas siya ng same helmet na ito. Shoutout kay Chadoy CMTV. Link ko yung video niya sa baba para mapanood nyo. Siya na mismo yung nakasubok na ililigtas ka talaga ng helmet na ito. Ako, ayokong subukan kasi sino bang gustong maaksidente, diba? Pag nangyari na lang ng kusa yung aksidente, wag naman sana. Anyway, yung mga OG followers ko, lalo na sa FB, kung hindi ka pa naka-follow, follow mo ako dyan. So yung mga nandun, sasabihin nila, Nat, bakit puti ang nasa video mo? Eh yung nakita namin sa Facebook, kulay itim. Well, meron din ako nung itim. Yes, meron din ako nung itim. Alam ko mahal yung helmet. Pero, hindi ba pwedeng meron akong dalawa? Dalawa nga lang ba? Dalawa lang. Anyway, ganito itsura niyan pag suot mo na. Pogi, di ba? Ganito naman pag may goggles. Ganda rin! Actually, itong puti, medium ito. Tapos yung black, large siya. Yung white, saktong-sakto sa 56 cm na sukat ng ulo ko. Medyo mahirap lang tanggalin yung helmet pag naka full face. Sa black, medyo malaki. Sagad na yung BOA adjustment para ma-secure yung ulo ko. Though, ang angas din talaga nung black. Pero, makaibenta ko to. Malaki. Ganito naman ang itsura ng naka half face mode. Pogi din! Malamang, mas madalas kong gagamitin to ng half face kasi mas pangganon naman ang riding discipline ko. Tamang trail lang. Nat, kung ganun naman pala, bakit di ka nalang bumili ng half face? Ang mahal-mahal niyan. Because I can, hampas lupa. Charot lang. No, the main reason is gusto ko kasi yung idea na pag kailangan ko ang isang bagay, kaya kong bunutin siya anytime. Kumbaga, versatile. So in case na may mag-aya ng mas aggressive na trail like Teban or Patiis, though napuntahan naman na namin yung Patiis. Pero yun nga, pag may nag-aya, at least meron akong full face. Isasalpa ko na lang yung chin bar. Pag hindi ko kailangan, di babaklasin ko, 2-in-1 kumbaga. So yan talaga yung main reason bukod sa kaya kong bumili. Ako yung buhay daga na kayang mag-ipon. Kaya kung buhay daga ka, kaya mong mag-ipon, tiwala lang. Yung weight nitong medium pag full face mode nasa 865 grams. Pag half face mode naman, nasa 460 grams. Yung large, sa full face mode nasa 900 grams. Pag naka half face mode, nasa 495 grams naman. Ganyan talaga ang weight niyan kasi nga pang-enduro ang mga helmet na ito. Relatively magaan na yan for enduro. Marerecommend ko ba ang helmet na ito? Oo naman. Kasi sobrang ganda ng features, safe na safe ka. Yung magagandang brand at technology nagsama-sama sa iisang produkto. Kaya maganda talaga to. Kaya nga sinasabi ko, pangarap kong helmet to eh. Kaso, mahal. Yun lang talaga ang cons niya. Mahal. Though makakita ka naman sa market na nagbebenta nito ng mas mura. Baka sa Cycle Art meron. Tanong-tanong lang kayo. Or, pag may nakita akong link sa Shopee, ilalagay ko lahat ng link na pwede kong makita sa description. Ang dali lang naman pumunta dyan sa description. Sa baba, may more, tapos may more lang ulit, then makikita mo na yung mga links ng products na na-feature natin. So, click nyo lang yan para makita nyo yung prices ng mga products. Anyway, nasa description din pala yung Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatili. Bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam!